Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo para pag-usapan ng ilang mga kawili-wiling kaalaman mula sa buong mundo pati na rin sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang hindi nakikitang bagyo na humahagupit sa kapuluan ng Pilipinas. Hindi ito ang karaniwang super typhoon mula sa karagatang Pasipiko, kundi isang bagyo na tinatawag na Artificial Intelligence o AI. Subukan mong isipin, sa mismong sandaling ito, kumakatok ang AI sa bawat bahay, sa bawat opisina sa Pilipinas. Ang tanong ay, ligtas pa ba ang iyong trabaho sa loob ng 10 taon o kahit sa susunod na 5 taon? Ang pagdating ba ng mga super artificial intelligence na ito ay magiging isang mahiwagang tulay upang ikaw ay yumaman o magiging isang malupit na karit ni kamatayan na bubura sa pangalan mo mula sa listahan ng pandaigdigang na lakas paggawa? Tinataya ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat sa sugal na ito. Ngunit, habang abala tayo sa pagtalakay sa mga malalaking pananaw na ito, sa mismong screen ng iyong telepono, isang ibang sakuna ang tahimik na nagaganap. Alam mo ba na niloloko ka na ng AI araw-araw nang hindi mo namamalayan? Ipinapakita ng mga estatistika na aabot sa 90% ng mga Pilipino sa social media ang nabiktima na ng mga sopistikadong peking video. Ang mga nakakakilabot na lindol na hindi naman nangyari at ang mga tsunami na lumamon sa mga lungsod ay nilikha lamang gamit ang ilang linya ng code. Kumpiyansa ka ba na sapat ang talas ng iyong mga mata at utak upang makilala kung ano ang totoo at kung ano ang produkto ng teknolohiyang deepfake na nagmamanipula ng isip? Iyan ang nagkakahating realidad na kinakaharap ng Pilipinas. Isang dobleng dagok na may katangian ng isang napakatalim na patalim na may dalawang talim. Sa video na ito ngayong araw, sabay-sabay nating hihimayin ang buong larawan ng paglago ng AI sa bansang ito. Susuriin natin ng malalim ang dalawang magkasalungat na sitwasyong sabay na nagaganap. Sa isang banda ay ang malaking hakbang sa pambansang teknolohiya kasama ang isang bilyon-bilyong dolyar na sentro ng AI na kumakatawan sa pagnanais na umunlad at protektahan ang ekonomiya. At sa kabilang banda ay ang sakuna ng maling impormasyon sa micro-level sa social media kung saan ginagawang armas ang teknolohiya upang lumikha ng mga malulupit na kampanya ng fake news na direktang umaatake sa pinakamatinding takot ng tao. Magkabit ng seatbelt dahil dadalhin ka ng paglalakbay na ito mula sa mga matataas na silid-pulungan ng gobyerno kung saan hinuhubog ang kinabukasan ng teknolohiya sa Timog Silangang Asya hanggang sa mga madilim na sulok ng mga Facebook group kung saan namumulaklak ang panlilinlang na nagkakahalaga ng milyon-milyong views. Sasamahan kayo ni Kio upang tuklasin kung paano ang isang teknolohiya na isinilang upang maglingkod sa sangkatauhan ay maaaring maging pinakanakakatakot na kasangkapan sa pagmamanipula. At higit sa lahat, saan tayo, mga taong may laman at dugo, tatayo sa isang panahon kung saan ang hangganan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay ganap ng nabura ng artificial intelligence? Upang maunawaan ang malaking larawan, kailangan muna nating tingnan ang pinakapuso ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, tinagurian ng bansang ito bilang BPO Capital of the World o ang sentro ng industriya ng business process outsourcing sa mundo. Milyon-milyong kabataang Pilipino ang nagtatrabaho sa mga call center, data entry at technical support buong gabi para sa mga kumpanya sa kanluran. Ang industriyang ito ay nag-aambag ng 10-10 bilyong dolyar taon-taon at ito ang gulugod na nagpapanatiling matatag sa ekonomiya. Ngunit pagkatapos, dumating ang ChatGPT at ang mga malalaking language model na direktang nagbabanta sa kabuhayan ng milyon-milyong pamilya. Ang pag-iral ng industriya ng BPO ay nasa bingit ng bangin. Kapag kayang hawakan ng isang AI bot ang libu-libong tawag ng reklamo mula sa mga customer ng sabay-sabay gamit ang natural na tono ng boses, hindi napapagod, hindi nangangailangan ng bakasyon, at hindi humihingi ng dagdag sahod, nagiging lipas na para sa mga multinasyonal na kumpanya ang pag-hire ng libu-libong tao. Napagtanto ng gobyerno ng Pilipinas na hindi nila maaaring gamitin ang mga lumang patakaran para labanan ng isang tsunami ng teknolohiya. Kung patuloy silang kakapit sa tradisyonal na modelo ng murang outsourcing, may iwan sila sa matinding karera ng teknolohiya sa Timog Silangang Asya. Napilitan silang magising at gumawa ng isang desisyon para sa kanilang kaligtasan. Isang aktibong estratehiya sa pagtatanggol ang sinimulan. At yan ang sandali kung kailan inilapag sa mesa ang bilyong dolyar na sugal ang plano na magtayo ng isang National Artificial Intelligence Center. Hindi lamang ito isang gusali na punong-puno ng mga server, kundi isang estratehikong ecosystem para sa pananaliksik at pagpapaunlad. Inaasahan ng gobyerno ng Pilipinas na ang sentrong ito ay magiging hulmahan ng mga talento kung saan babaguhin ang lakas paggawa mula sa mga bayarang tagasagot ng telepono tungo sa mga eksperto
na kumokontrol sa mga machine learning system. Ang pinakalayunin ay baguhin ang Pilipinas mula sa isang bansa ng low-level outsourcing tungo sa isang sentrong nagbibigay ng high-level na serbisyo sa AI at data na muling huhubog sa kanilang posisyon sa mapa ng teknolohiya sa rehiyon. Mula sa mas malawak na pananaw, ito ay isang napakatalino at ambisyosong hakbang. Ang pagkontrol sa teknolohiya ng AI ay tutulong sa Pilipinas na paliitin ang agwat sa teknolohiya laban sa mga mauunlad na bansa, i-optimize ang mga supply chain, magkaroon ng matalinong agrikultura at pamamahala ng mga lungsod. Tinataya ng mga ekonomista na kung magiging matagumpay ang pagbabagong ito, maaaring mag-ambag ang AI ng karagdagang 10-10 bilyong dolyar sa GDP ng bansang ito sa susunod na dekada. Isa itong higanteng makina na gumagawa ng pera, isang magnet na umaakyat ng Foreign Direct Investment FDI mula sa mga dambuhalang kumpanya ng teknolohiya sa mundo tulad ng Google, Microsoft o Amazon na sabik na naghahanap ng mga bagong data center sa Asia. Gayunpaman, ang liwanag ng malaking larawang ito ay palaging nag-iiwan ng mahahabang anino sa kapalaran ng bawat individual. Ang paglipat ng mga trabaho ay nagaganap ng napakatindi. Ang mga tradisyonal at paulit-ulit na propesyon ay nahaharap sa panganib na tuluyang mabura kung ang trabaho mo ay pagtatype ng data, pag-uuri ng mga email o pangunahing customer service, nag-uumpisa na ang pagbilang ng oras. Kaya nang tapusin ng mga AI algorithm ngayon ang trabaho ng 10 tao sa loob lamang ng ilang segundo nang may perpektong katumpakan. Ang pagpapalit na ito ay hindi isang pangitain sa hinaharap, kundi nangyayari mismo sa oras na nag-uusap tayo. Para sa mga manggagawang hindi nakakasabay, isa itong tunay na dagok sa kanilang kaligtasan. Ang mga taong gumugol ng maraming dekada ng kanilang kabataan na nakakabit sa headset ng call center ay nakakaramdam ngayon ng pagkaligaw sa isang labor market na nangangailangan ng mga kasanayang hindi nila napag-aralan. Ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa habang ninanakaw ng isang piraso ng code ang iyong kabuhayan ay isang napakatutong sakit. Kahit gaano pa kalaki ang itayong sentro ng AI ng gobyerno, hindi nito agad na maililigtas sa mga individual na naghihirap sa pabagubagong panahon ng transisyong ito. Ang skill gap ay nagiging isang malalim na bangin na naghahati sa lipunan. Ngunit ang kalikasan ay laging may batas ng kabayaran. Ang pagkasira ng luma ay siya ring matabang lupa kung saan uusbong ang bago. Kasabay ng pagkawala ng mga pangunahing trabaho, napakaraming bagong oportunidad sa karera ang nalilikha. Uhaw ang merkado para sa mga data engineers, mga eksperto sa pagtuturo ng AI trainers, at lalo na sa mga prompt engineers, mga taong marunong makipag-ugnayan ng epektibo sa mga makina upang lumikha ng pinakamahusay na resulta. Ang propesyon sa paglalagay ng label sa data, annotation ay mabilis ding sumisikat sa mga rural na lugar sa Pilipinas na nagdadala ng bagong mapagkukunan ng kita para sa mga taong dati ay walang pagkakataong makagamit ng teknolohiya. Kaya babalik tayo sa pinakakatunungang tanong sa simula ng programa. Yayaman ka ba dahil sa AI o mawawalan ka ng trabaho? Ang direktang sagot ay hindi mismo ang AI ang kukuha ng iyong trabaho. Isang taong marunong gumamit ng AI ng mahusay ang siyang kukuha ng trabaho mo. Sa bilyong dolyar na sugal na ito ng bansa, ang mga matiyagang nag-u-upgrade ng kanilang sarili at natututong gawing mabisang katulong ang AI, ang siyang mananalo at kikita ng malaki. Sa kabilang banda, ang pagiging konserbatibo at katamaran ay magiging sentensya ng kamatayan para sa iyong karera. Iyan ang malupit ngunit patas na batas ng ebolusyon sa digital na panahon. Iyan ang malaking kwento tungkol sa ekonomiya at trabaho. Ngunit isantabi muna natin ang mga estratehikong pananaw na iyan upang bumalik sa micro-reality kung saan ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ay pinalilibutan ng isang hindi nakikitang armas. Kapag binuksan mo ang iyong Facebook, TikTok o YouTube tuwing umaga, iniisip mo na nag-u-update ka ng balita. Ngunit sa totoo lang, pumapasok ka sa isang psikolohikal na larangan ng digmaan kung saan ang artificial intelligence ay ginagamit na parang dark magic upang baluktutin ang iyong pangunawa. Maligayang pagdating sa ikalawang sitwasyon, ang bangungot ng deepfake at ang panahon ng high-tech na fake news. Upang maunawaan kung bakit ang Pilipinas ay naging sentro ng mapaminsalang fake news, kailangan nating tingnan ang geographical na lokasyon nito. Ang bansang ito ay nakalatag sa kahabaan ng Pacific Ring of Fire at nagsisilbing tarangkahan na tumatanggap ng average na 20 bagyo bawat taon. Ang alaala ng Super Typhoon Haiyan na nagwasak sa bansa noong 2013 at kumitil sa buhay ng libu-libong tao ay nananatiling isang sariwang sugat na patuloy na nagdurugo sa kamalayan ng bansa. Ang mga natural na sakuna ay hindi isang science fiction na pelikula para sa mga tao rito. Ito ay isang malupit na katotohanan. Isang palaging takot na maaring tumama anumang oras,
na umaagaw sa kanilang mga tahanan at mga mahal sa buhay. At ang mga manloloko sa cyberspace ay lubos na nauunawaan ito. Hindi sila gumagawa ng fake news tungkol sa mga alien o sa mga malalayong bagay. Ginagamit nila ang AI para direktang atakihin ang psikolohikal na kahinaan ng lipunan, ang takot sa mga natural na sakuna. Bakit natural na sakuna? Dahil kapag naharap sa impormasyon tungkol sa isang Category 5 na bagyo na tatama o isang Magnitude 8 na lindol na mangyayari, ang likas na ugali ng tao para mabuhay ay agad na mananaig sa katuwiran. Sinasamantala ng mga masasamang loob ang pagkatarantang ito para makakuha ng views, pataasin ang engagement sa mga social media page para makapagbenta ng channel, kumita mula sa mga advertisement o ang mas malala ay mang-scam at humingi ng mga peking donasyon para sa kawanggawa. Samahan ninyo si Kio na himayin ang isang tipikal na fake news video na nagkalat sa Facebook sa Pilipinas. Nagsisimula ito sa imahe ng isang breaking news broadcast. Ang AI na lumilikha ng video. Video generation ay ginagamit para pagsama-samahin ang mga eksena ng naglalakihang alon na humahampas sa baybayin ng Maynila, mga gumuhong gusali at nangingitim na kalangitan. Ang mga larawang ito ay hindi kinuha mula sa mga pelikula sa Hollywood, kundi inaral ng AI mula sa libu-libong aktwal na video ng sakuna para lumikha ng isang digital na ilusyon ng bagyo na nakakapangilabot sa pagiging totoo. Bawat galaw ng alon, bawat ulap, bawat lumilipad na debris ay kinakalkula gamit ang mga perpektong simulated na physics algorithm. Ngunit ang nagpapaging tunay na mapanganib sa mga video na ito ay hindi lamang sa aspetong nakikita, kundi sa aspetong naririnig. Ang teknolohiya ng pagkopya ng boses voice cloning sa ngayon ay napakasophistikado na nangangailangan lamang ng 3 segundong recording ng isang sikat na broadcaster at ganap na makokopya ng AI ang timbre ng boses, intonasyon, paghinga, at kahit ang gulat na emosyon ng taong iyon. Kapag narinig mo ang pamilyar at mapagkakatiwalaang boses ng isang national television anchor na nagmamakaawa sa mga tao na lumikas, ang pagdududa sa iyong sarili ay halos mawawala. Ang pagsasama ng napakatotoong mga imahe at perpektong peking audio ay lumikha ng isang mapangwasak na armas ng impormasyon mula sa pananaw ng neuroscience. Kapag nakatanggap ka ng babala sa sakuna na tila napakatotoo, ang amigdala sa utak ay nagpapagana sa fight or flight response. Sa pagkakataong ito, tumataas ng husto ang level ng hormone na cortisol at adrenaline na nagpapalabo sa kakayahan sa kritikal na pag-iisip ng cerebral cortex. Wala ka ng oras para huminto at tanungin ang sarili mo, tama ba ang direksyon ng anino ng gusaling ito? O tugma ba ang paggalaw ng labi ng broadcaster sa kanyang sinasabi? Ang tanging bugso ng damdamin mo sa oras na iyon ay ang agad na pindutin ng share button para babalaan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Hindi mo namamalayang nagiging kasangkapan ka sa pagkalat ng fake news. Yan ang dahilan kung bakit ang bilang na 90% ng mga tao na bibiktima ay hindi isang eksaherasyon. Sa isang kapaligiran kung saan ang impormasyon ay dumadaan sa screen ng kasing bilis ng milliseconds, ang utak ng tao ay hindi idinisenyo upang patuloy na i-verify ang katotohanan ng bawat daloy ng visual data. Hindi na kailangang lokohin ang gumagawa ng deepfake ang mga eksperto sa teknolohiya. Kailangan lamang nilang lokohin ang nakararaming nagmamadali, nag-aalala at madaling maudyukan. At sa Pilipinas, kung saan ang kultura ng paggamit ng social media ay kabilang sa pinakamataas sa buong mundo, ang bilis ng pagkalat ng isang peking video ng sakuna ay mas mabilis pa kaysa sa bilis ng hangin ng isang tunay na Category 5 na bagyo. Ang kinahinatnan ng mga virtual na video na ito ay lumilikha ng napakatutong mga pinsala. Kapag kumalat ang alingaw-ngaw ng isang peking tsunami, libu-libong tao sa mga baybay nang maaring mangiwan ng kanilang mga ari-arian at tumakas dala ang kanilang pamilya sa kalagitnaan ng gulat na nagiging sanhi ng mga aksidente sa trapiko at matinding pagsisikip. Ang mga supermarket ay inuubos dahil sa panic buying na humahantong sa mga lokal na pagkagambala sa supply chain. Ang mga hotlines ng mga ahensya ng pagliligtas ay na-overload ng libu-libong tawag para sa beripikasyon na nagpapaantala sa pagresponde para sa mga totoong medikal na emerhensiya na talagang nangangailangan ng tulong. Isang kaguluhan sa lipunan ang napitrigger sa pamamagitan lamang ng isang pag-click. Ang mas malupit, sa likod ng panic na iyon ay isang sopistikadong makina na humihigop ng pera. Kapag ang pakikiramay ng komunidad ay umabot na sa rurok nito sa harap ng mga imahe ng mga nawasak na bahay na iginuhit ng AI, ang mga peking account ay nagpo-post ng mga link na humihingi ng donasyon sa pamamagitan ng cryptocurrency o bank transfer. Milyon-milyong piso mula sa mga inosenteng tao ang napupunta sa bulsa ng mga transnational cybercrime syndicates sa halip na mapunta sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong sa iba pang mga tunay na sakuna. Ang kabutihan ng tao ay pinagtatawanan
at sistematikong pinagsasamantalahan ng mga walang pusong algorithm. Ngunit ang pinakamalaki at pinakamalalim na pinsala ay hindi ang pera, kundi ang pagkasira ng tiwala sa mainstream media. Kapag ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ay nag-issue ng babala tungkol sa isang tunay na bagyo, nag-aalangan na ang mga tao. Eto na naman ba isang video na gawa ng AI? Tanong nila sa kanilang sarili. Ang kwento ng batang sumigaw ng lobo ay naisa sa buhay sa pambansang saklaw. Ang pagkawala ng kakayahang makilala ang katotohanan ay nagpaparalisa sa lipunan na nagpapababa ng kanilang pagiging mapagmatsyag laban sa mga tunay na natural na sakuna na maaaring kumitil ng kanilang mga buhay sa hinaharap. Nakita na natin ang dalawang magkasalungat na sitwasyon. Sa isang banda ay ang National AI Center na naglalayo ng isang masaganang hinaharap at sa kabilang banda ay ang putik ng panlilinlang at micromanipulation. Saan sila nagtatagpo? Yun ay ang nakakatakot na pagkakaiba sa pagitan ng bilis ng paggawa ng mga patakaran at ang bilis ng pag-unlad ng teknolohiya. Habang ang gobyerno ay abala sa pagtingin sa malaking larawan, nakikipagtalakayan tungkol sa mga kasunduan sa pamumuhunan para sa data infrastructure, ang batas na magpoprotekta sa mga gumagamit mula sa deepfake ay nakatiwangwang pa rin sa mga papel. Naiiwang walang magawa ang mga tao, lumalaban ng walang sandata laban sa mga makinaryang gumagawa ng fake news na armado hanggang sa ngipin. Hindi rin natin maaaring kalimutan ang responsibilidad ng mga higanting teknolohiya, ang mga social media platform tulad ng Facebook o TikTok. Kahit pa inanunsyo nila ang tuloy-tuloy na pag-update ng kanilang mga algorithm para iskan at tanggalin ang mga peking AI video, ito ay parang isang walang katapusang laro ng whack-a-mole. Ang algorithm sa pag-detect AI detection ay palaging nahuhuli ng isang hakbang kumpara sa algorithm ng paglikha AI generation. Minsan, hindi sinasadyang natutulungan pa ng mga platform na ito ang pagkalat ng impormasyon dahil ang mga nakakagulat at nakakatakot na content ay mismong ang nagpapanatili sa mga gumagamit sa app ng mas matagal na nagdadala ng pinakamalaking kita sa advertising para sa kanila. Isang punong-puno ng kontradiksyon na loop ng benepisyo. Kaya, kapag hindi pa nakakaprotekta ang Estado at hindi lubusang makontrol ng mga platform ang sitwasyon, ang bigat ng kaligtasan ay direktang bumabagsak sa balikat ng bawat isa sa atin. Sa bagong panahong ito, ang pagiging mangmang ay hindi lamang nangangahulugan ng kawalan ng kakayahang bumasa at sumulat, kundi kawalan ng kakayahang suriin ang pagiging totoo ng digital na impormasyon. Hindi maaaring labanan ng tao ang mga makina gamit ang lakas ng kalamnan, kundi sa pamamagitan ng pagiging alerto ng isip. Upang hindi maging biktima, kailangan mong magbigay ng sariling filter laban sa basurang impormasyon sa iyong utak. Panahon na para bigyan kayo ni Kio ng isang praktikal na gabay sa kaligtasan sa panahon ng AI. Unang hakbang, maghanap ng mga visual na error, visual glitches. Kahit gaano kalakas ang paggawa ng video ng AI, nahihirapan pa rin ito sa mga komplikadong detalye. Pansinin ang mga kamay ng tao sa video. Magkadikit ba ang mga daliri? Sobra o kulang ba ang daliri? Tingnan ang paraan ng kanilang pagkurap. Natural ba ito o masyadong matigas na parang robot? Pagmasdan ang hangganan sa pagitan ng buhok at ng background sa likod. Mayroon bang lumilitaw na malalabong marka o mga wasak na pixel kapag gumagalaw ang karakter? Tumutugma ba ang anino ng ilaw sa mukha sa pinagmumula ng liwanag sa paligid? Ang pekeng pagiging perpekto ay madalas na nagpapakita ng mga napakaliliit na butas. Ikalawang hakbang, suriin ang kawalan ng pagkakasabay ng tunog. Maaaring kopyahin ng voice cloning technology ang timbre, ngunit ang eksaktong pagtutugma ng hugis ng bibig sa bawat komplikadong pantig ay nananatiling isang malaking hamon para sa AI. I-off ang mga subtitle at pagtuunan ng maigi ang mga labi ng nagsasalita. Kung nakita mong nakasara na ang bibig nila ngunit naririnig pa rin ang tunog o ang pagbuka ng bibig ay hindi tugma sa mga binibigkas na tunog, isa iyang matinding babala. Bilang karagdagan, pakinggan ang ritmo ng emosyon. Ang AI ay madalas na nagpapanatili ng pare-parehong gulat na tono mula simula hanggang dulo, kulang sa mga natural na paghinto at pagkautal ng isang tao kapag sila ay natatakot. Ikatlong hakbang, tukuyin ang pinagmulan. Ang isang nakakagulat na video ng pagbaha ay karaniwang hindi nagmumula sa mga pangunahing news channel kundi mula sa mga Facebook page o TikTok account na may napakakaibang mga pangalan o mga pahina na dati ay nagpo-post lamang ng mga entertainment video o benta. Ngunit ngayon ay biglang nagbabahagi ng mga nakakagulat na balita. Maglaan ng eksaktong 5 segundo para i-click ang profile ng nag-post. Kung isa itong bagong gawang account, may kakaunting totoong followers o ang history ng post ay puno ng murang clickbait content, 99% ng babala sa sakuna na pinapanood mo ay produkto ng teknolohiyang deepfake upang pagkakitaan.
Ang huli at pinakamahalagang hakbang, mag-cross-check sa mga autoridad. Huwag hayaang manaigang emosyon kaysa sa katwiran. Sa tuwing nakakakita ka ng impormasyon tungkol sa isang natural na sakuna, ang unang aksyon ay hindi ang pagpindot sa share button, kundi ang pagbubukas ng bagong tab sa browser at pagpunta sa opisyal na website o social media page ng PAGASA, ang Ahensya ng Meteorolohiya ng Pilipinas o sa mga mapagkakatiwalaang National Television Network. Kung ang isang magnitude 8 na lindol o isang super typhoon na category 5 ay talagang nangyari, sasakupin ito ang mga front page ng lahat ng mga pangunahing ahensya ng balita. Ang pagbagal ng 10 segundo upang i-verify ang impormasyon ay maaaring magligtas sa iyo mula sa pagiging puppet ng mga mapang manipula. Kaya, ang survival guide na ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa teknolohiya, kundi sa muling pagbibigay kahulugan sa ating pag-iisip kapag tumatanggap ng impormasyon. Sa isang panahon kung saan hindi na totoo ang to see is to believe, dapat tayong lumipat sa prinsipyong pagdudahan ng lahat hanggang sa mapatunayan. Ang pamamaraang pagdududa ay ang pinakamatibay na kalasag na nagpoprotekta sa iyong utak mula sa pagpasok ng mga nakalalasong daloy ng impormasyon. Gawin ang pagpapatunay ng impormasyon bilang isang natural na reflex, tulad ng pagtingin sa magkabilang gilid ng kalsada bago ka tumawid sa intersection. Iyan ang pangunahing kasanayan sa kaligtasan ng ika-21 siglo. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang maaaring umasa sa individual na pagsisikap. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas at sa buong mundo ay nangangailangan ng isang malaking pagbabago. Sa halip na ituro lamang sa mga mag-aaral kung paano kabisaduhin ang kaalaman, dapat isama ng mga paaralan ang mga asignaturang digital literacy at critical thinking sa kurikulum bilang sapilitan, simula pa lamang sa elementarya. Ang nakababatang henerasyon ay kailangang maturuan kung paano gamitin ang AI bilang isang malikhaing kasangkapan, at kasabay nito ay maunawaan ang mga mekanismo ng manipulasyon sa likod nito. Kung nais ng isang bansa na matagumpay na makapagtayo ng $1 bilyong na AI center, kailangan muna nitong bumuo ng isang henerasyon ng mga digital na mamamayan na may kaligtasan laban sa fake news. Sa huli, kahit gaano pa katalino ang AI, ito ay produkto pa rin na nilikha ng tao. Wala itong emosyon, walang moralidad, at walang konsensya. Ang tunay na lakas ng tao ay hindi matatagpuan sa bilis ng pagproseso ng bilyon-bilyong kalkulasyon bawat segundo, kundi nasa kakayahang makisimpatya, ang orihinal na pagkamalikhain at ang kakayahang makilala ang tama at mali. Kapag hinayaan nating diktahan tayo ng takot at maniwala sa mga ilusyon na nilikha ng mga makina, nawawalan tayo ng paggalang bilang isang lahi. Huwag mong hayaang hubugin ang isang walang buhay na linya ng code ang iyong pananaw sa mundo at kontrolin ang iyong mga emosyon. Tandaan, ang AI sa kalikasan ay neutral. Ito ay parang nuclear energy. Maaaring gamitin upang magbigay ng liwanag sa buong lungsod, ngunit maaari ring gawing armas ng malawakang pagkasira. Katulad nito, sa Pilipinas ngayon, ang AI ay ginagamit ng gobyerno bilang makina ng rocket upang dalhin ang ekonomiya sa panibagong taas, ngunit sa parehong pagkakataon ay ginagawang armas ng mga masasamang loob upang lumikha ng mga psikolohikal na kampanya ng terorismo sa social media. Kung ang AI ay magiging isang anghel o demonyo, ay ganap na nakasalalay sa kung sino ang may hawak ng manibela nito. At para sa mga manggagawa na nag-aalala tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga karera, ang mensahe ay napakalinaw. Huwag tumayo at panoorin na lamang ang paghampas ng tsunami ng teknolohiya. Matutong mag-surf sa alon na iyon. Gamitin ang mga tool ng AI upang turuan ang iyong sarili ng mga bagong kasanayan at mapabuti ang sarili mong performance sa trabaho. Mula sa isang data entry clerk, maaari kang maging isang AI data manager. Ang flexibility at ang kakayahang matuto ng panghabambuhay ay ang tanging salbabida na tutulong sa iyong hindi malunod, umangkop o mamatay. Ang batas ng ebolusyon ay hindi kailanman nagbago, lumipat lamang ito mula sa natural na kapaligiran patungo sa digital na kapaligiran. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay sa pag-decode ng dobleng dagok sa Pilipinas. Ang malaking larawan ay malinaw na ngayon. Ang alon ng artificial intelligence na dumarating sa kapuluan na ito ay isang makasaysayang pangyayari na hindi na maibabalik. Ang malaking pamumuhunan ng gobyerno sa National AI Center ay isang sugal para sa buhay at kamatayan, isang desperado ngunit kinakailangang pagsisikap na iligtas ang industriya ng BPO outsourcing at muling hubugin ang katayuang pang-ekonomiya ng bansa sa digital na panahon. Isa itong napaka-promising na makina ng pera na nagbubukas ng hindi mabilang na mga bagong oportunidad para sa mga handang magbago. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon, hindi tayo maaaring magbulag-bulagan sa madilim na bahagi ng teknolohiya.
Ang bangungot ng deepfake at fake news video tungkol sa mga natural na sakuna sa Facebook ay nagpapatunay na ang AI ay nagiging pinakamapanganib na sandata sa manipulasyon ng madla sa kasaysayan ng tao. Ninanakaw nito ang kapayapaan, sinisipsip ang mga ari-arian at winawasak ang tiwala ng lipunan. Ang katotohanan na 90% ng mga tao ay madaling nabibiktima ay isang napakalakas na kampana ng babala tungkol sa karupukan ng sikolohiya ng tao laban sa mga perpektong ilusyon na hinubog ng mga algorithm. Ang paglago ng AI sa Pilipinas ay hindi lamang kwento ng bansang ito, kundi isang microcosm ng buong sangkatauhan na pumapasok sa isang bagong sangandaan ng ebolusyon. May hawak tayo ngayon sa ating mga kamay na isang apoy ng mga modernong Diyos. Gagamitin mo ba ang apoy na iyon para tanglawan ang landas tungo sa pag-unlad ng iyong karera? Hinuhubog ang iyong sarili na maging isang mas mahusay na bersyon? O hahayaan mo bang sunugin ang apoy na iyon ng iyong katinuan at gawing kang puppet na kinokontrol ng mga walang awang kampanya ng fake news? Ang pagpili sa kabutihang palad ay nasa iyong mga kamay pa rin. Ano sa palagay mo ang bilyong-dolyar na sugal na ito ng Pilipinas? Ang kasalukuyan mo bang trabaho ay pinagbabantaan ng AI? At nakapag-share ka na ba ng hindi sinasadya ng isang deepfake na video sa social media? Mag-iwan ang iyong opinion sa comment section sa ibaba upang ating mapag-usapan. Maraming salamat sa paglalaan ng iyong mahalagang 30 minuto para samahan si Kio sa mapaghamong paksang ito. Paalam, hangad ko ang isang araw na puno ng positibong enerhiya para sa inyo at hanggang sa muli nating paglalakbay,